Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. And welcome to Ano Ang Pinipili, Ano Ang Katotohanan. Kailan lamang po sa aking huling video bago ito, sinagot ko ang mga paratang sa akin, nakakadegrade sa makikisawsaw kung sino man ang mga leaders na tinitingala ng mga tao, makikisawsaw mga issues na matawag nating kwentong barbero na nakakasira sa dignidad, nakasira sa reputasyon, nakakasira sa isang Jade Ecleo na wala man lang silang basehang ebidensya. Kanina lamang po nag-message sa akin si Gwen at siya ay humihingi ng pasensya and she promised that she will never do it again, na pag-utusan lang daw siya. At nangako siya hindi na niya uulitin. And she even told me that she deleted already her post. Pinaalam ko rin sa kanya kung okay lang to mention in my video kung ano man ang aming napag-usapan. Then ako naman po ay mapagpasensyang tao. Kapag nagpapakumbaba ang tao, tinatanggap ko naman yan. Huwag lang uulitin. Dahil uulitin ko po pagod na po ako sa anumang mga ginagawa sa akin. Kahit sino naman, mapapagod, nakakahingal kapag paulit-ulit. Nung kamamatay lang ng ating Supreme President, may mga pinabasa sa ating mga printed posts na sila'y nag-uusap-usap kung sino na daw ang papalit. Bakit pa palagi kayo naghahanap ng kapalit? Ruben Buray Ecleo Jr. will always and forever be Ruben Buray Ecleo Jr. Kahit kayo ho, kahit mga ordinaryong tao, kapag nawala, wala akong papalit. Hanap kayo ng hanap ng kapalit. Anong kapalit? Hindi ko maintindihan. Tulad din ng mga taong naliligaw, hanap ng hanap kung nasaan ang ministro. Bakit hindi na lang ninyo hanapin ang sarili ninyo at kausapin at alamin at kilalanin ninyo ang sarili ninyo para mabago man lang ang ating mga pagkakamali? Dahil palagi nang sinasabi ng ating ministro, paghandaan ang judgment. Hanap tayo ng hanap, kaya tayo naliligaw dahil kung kanino kayo naniniwala, magagaya lang ang boses, mananamit lang ng tulad ng ministro, siya na. So, kung nangyari yan sa ministro, we should expect na marami na rin gagamit na magpapatuo na siya naman ang isang Supreme President, Ruben Buray Ecleo Jr. Well, not me. Never. Sabi ko nga po, kapag sasabihin ninyo kayo, si ministro, humarap kayo sa akin, mag-usap tayo. Dahil kilala ko ang isang Ruben Ecleo Sr., hindi ingratong tao yun. Kung nandyan siya sa katauhan ninyo, napaka-imposibleng hindi siya magpasalamat sa ginagawa ko. Mag-usap kami kung sino yan. Para magkaalaman. Pero again, hindi nga ako nangingialam kung ano ang mga trick ng mga sino nandyan. Huwag lang talaga akong kalabitin. Dahil para po akong baril na pag kinalabit, delikado. Huwag niyo po akong kantiin dahil hindi ako nangingialam ng buhay ninyo. Now, kung in the future, trip ninyo magsabi na kayo na si Supreme President, wala akong pakialam. Dahil hindi po biglaan ang kanyang pagpanaw. Marami pa po siyang panahon na pwede niyang bitawan sa mga video calls nila ni Mami, nila ni Sir Ben Glenn, kung meron siyang gustong ihabilin. Hindi ho aksidente o biglaan ang pagpanaw ng ating Supreme President na hindi niya pwedeng sabihin kung ano ang gusto niyang iwanan salita o habilin. Tulad din ng mga may magpaparating sa akin ng mga issue, hindi rin ako basta-basta naniniwala. Kaya kung may magsabi na ako na'y si Ruben Buray Ecleo Jr. at ito ang pinasasabi sa'yo, well, talk to your own nose. Hindi yan tinatanggap sa korte. Ba't si Madam mahilig sa korte? Dahil hindi kayo natatakot sa batas. Dahil ang tao kung hindi marunong matakot sa batas, hindi po yan marunong matakot sa Diyos. Yan po ang totoo. Hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa. Dediretsuin ko na kayo. May mga tao na
sobrang naguguluhan na ngayon. May mga taong nangangamba, may mga taong natatakot na ano na ang mangyayari sa PBMA. Well, buhay pa po ako. Again, I will never be a master. My master is only Jesus Christ. Kung master ninyo ang aking ama at kapatid, nirerespeto ko po yan. Huwag lang po ninyong ipaglalandakan dahil hindi na naman tayo hihituan ng mga issues. Hindi ko po pinapakialaman ang inyong mga isip at puso. Never. Ang tanging pakiusap ko lamang po kahit noon pa, huwag natin ipaglandakan kung ano man ang nasa puso at isip ninyo. Dahil hindi po yan tinuro na sabihin ninyo in public ng ating ministro at ng ating Supreme President. Ang PBMA ba ay kailangan ang mamuno ay andyan ang espiritu ng ministro? Andyan ang espiritu ng ating Supreme President? Para ano? Kasi hanggat nandyan ang isip ninyong ganyan, hindi hihinto ang mga magpapatotoo. Bakit hindi na lamang po tayo mag-focus sa kanyang mga mensahe? Kaya nga po yan ang inilalantad ko sa mga pagmumukha ng lahat. Hanap kayo ng hanap kung nasaan ang ministro. Nasa shrine mo ang katawan niya, ang spirito niya, hindi natin alam. Spirit nga eh. He can be everywhere. Spirit, kahit mga multo dyan, makikita ba yan? Alam ba natin kung nasaan? Wala. Nasa puso ng bawat miyembro ng PBMA, ang ating ministro, kung tayo'y totoong loyal at nagmamahal at nanatiling sumusunod sa kanyang pinapasunod na batas sa asosasyon ito. Kailanman, noon pa man, sinasabi ko na sa inyo, wala kumahangol inyong asosasyon. Hindi po ako uhaw sa posisyon na ito. Kailanman, dahil kung ako ay naghahabol sa anong posisyon, kaya ko. Kaya lang, hindi ako ganun tao. Lahat ay with divine intervention. Lahat na nangyayari sa buhay ng bawat isa ay programa at kagustuhan ng Panginoon niya. Ang pagiging presidente ko ay minsan at kailanman hindi ko pinangarap ito. Once upon a time, nasabi ko lang na pwede kayong mag-apply ng advisor ni Benji. Bakit ko nasabi yun? Dahil ilang beses kami nag-uusap ni Benji sa admin. Tuwing magkatabi kami sa admin, mga 2 or 3 times namin na pag-usapan ni Benji. Gang, pag wala na ang daddy mo, ano ang plano mo? Tita, kung ano ang naumpisahan ni Lolo, yun ang susundin ko. Kaya ko naisip, nung siya na ay naging presidente ng PBMA, kaya ko nasabi yun, ano kaya mag-apply ako? Being his tita, dahil narinig ko sa bibig niya na wala siyang ipasusunod, kundi ibabalik niya ang original teachings ng ating ministro. But never akong naghangad at wala akong pangarap na angkinin ang asosasyon ito dahil kahit isa sa ating pamilya, isa sa Ekleo, walang pwedeng umangkin ito. Lahat ng aangkin ng pag-aari ng 4 corners sa asosasyon ito, Kalbaryo ang inaabot. I was misunderstood by Kuya Ben Glenn na parang may tinek siya sa akin noon na, di ba Jay, gusto mo maging president noon pa? Kaya sabi ko, never. Sabi ko lang, mag-a-apply ako ng advisor kay Benji. Dahil maganda ang narinig ko sa kanya noong mga panahon na yun. Ulitin ko po, bawat miyembro ng PBMA, hindi po kayo mapupunta sa tamang landas kung hanap kayo ng hanap kung nasaan ang ministro. Hindi po tayo Diyos o hindi po siya Diyos dahil hanggang sa huling hininga niya, siya ay nanatiling nagpakilalang siya ay isa lamang na misyonaryo. Wala siyang binitawang mga salita na siya ay Diyos. Ko ay misyonaryo lamang na sumusunod sa pinapasunod ng ating Ama. Only my Father can judge you in this association. Who is the father that he's pertaining to? Lolo Adriano. Never.
siyang nagsabi na siya'y Diyos. Siya'y nanatiling nagpakilala o ulitin ko na isang misyonaryo lamang. So kung ang nagtayo ng asosasyon ito ay ang tawag niya sa sarili niya ay misyonaryo, who are we? Mga anak, huwag kayong lalampas sa ulan. Ang sabi ni Lolo Adriano, tinagalog ko lamang po. Hindi pwede mga anak na mulampas pa mo sa panganod. Dahil kailanman ang anak ay anak. Ang magulang ay magulang. Kahit siyang mga magulang, naging anak din yan, dahil may mga magulang din yan. Kahit mga magulang sila, anak pa rin sila ng kanilang mga magulang. Hanap tayo ng hanap kung nasaan si ministro. Ang mga mensahe po niya ang i-focus natin. Ang mga mensahe niya na mga maka-Diyos na salita ang ilagay natin sa ating mga puso para yun ang mga ipasa natin sa ating mga anak, sa mga apo at sa mga susunod pang mga henerasyon. PBMA ka man o hindi, napaka-general po ang mga advices ng ating ministro. It's all about godly words. Wala na pong iba. Lahat po ng kanilang mga salita, mga mensahe nila Lolo Adriano ay mababasa po lahat yan sa Bible. Dahil ang Bible po, wala pong ibang sinabi kundi mga history at mga salita ng Diyos. Tulad din po, dahil sila po ay mga totoong sugo ng Diyos, sila po ay pinayagan at binigyan ng kapangyarihan makapagpatayo o makapagtayo ng ganitong samahan. Hindi ako nauuhaw sa posisyon ito. Never. Kaya ko po ito na topic dahil tinext ako ni Alan Uno. Tinext ako ni Alan Uno noong May 15 na kailangan ko na daw ibigay at ibalik kay Benji ang PBMA. Ang sagot ko po, tulad din ng nasa isip ninyo. Ay, hindi ko alam kung alam ba nila ang batas, ano? Then Benji is the president and founder of Rubinian International and registered sa Security Exchange Commission. It is totally separate from PBMA. I really don't know their intentions. If you guys know, well, ulitin ko po, hindi ko galing magbasa ng utak at puso ng tao kahit halata na. Dahil wala na akong pakialam. Huwag lang talaga akong kantiin. Sabi ko kay Alan, Lad, kung gusto ni Manoy na si Benji ang hahawak ng PBMA uli, hindi naman siya namatay agad. Marami pa siyang mga araw na pwede niyang sabihin. Pero bago po natin itakil yan, tingnan po muna natin sa screen ang conversation sa messenger ni Kuya Benglen at ni Manoy noong mga kasagsagang nagtatago pa siya. Nakita naman po ninyo, nabasa ninyo, klarong-klaro ho doon. Sinama na nga niya ang sarili niya. Hindi nga daw siya, hindi ikaw. Sabi niya, hindi ikaw, Benglen, hindi rin ako, wala. Kundi ang kapatid natin si Jade. Ako yung her. Dahil po, kahit pa husgahan pa siya na nagbibisyo, nasa matino naman siyang pag-iisip. Minsan nagbibiro lang kasi siya. Pero, napanood natin ang video nung araw na siya'y nahuli. Dahil uulitin ko po again and again, itong ating programa ay mananatili kahit wala na po ang katawan na ito sa mundo ito, para mapanood ng mga susunod na henerasyon. Pinakita ko po ang conversation, pinakita ko po ang convo nilang dalawa ni Kuya Benglen, and then the day that he was captured. And he was consistent. He did not mention once but twice nung mga araw na yun. At sa sinabi ko nga po earlier, marami pa po siyang mga araw na pwede po siyang magsalita. Bumubulong man o hindi,
kaya pa rin intindihin ang mga bulong niya noong mga ilang araw na bago siya pumanaw. Kaya ang sagot ko kay Alan Lan, kung gusto ni Manoy na si Benji, bakit hindi siya nag-iwan ng mensahe dyan sa video call na nag-uusap naman? Kaya ang sabi ko kay Alan, kung gusto ni Manoy na si Benji, di sana sinabi na niya bago siya pumanaw. Pero kung may magsabi sa akin o mag-post na nakausap si Manoy, bakit ngayon pa kayo magpatutuo na nakausap na papalitan ako? Isamantalang may mga panahon pa siyang pwedeng magsalita. Hindi ako ganun-ganun ang magpaliwala niya. Hindi ko bibitawan ang PBMA dahil gagawin na namang libangan ang mga tao. Gagawin na namang gatasan ang mga tao. Kung napanood po ninyo ang video sa YouTube channel na ito, yung Northern Convention, hindi ba't ang mensahe ko doon kung ano ang mensahe ng ministro noong mga 80s na ang tawag sa inyo ay kayamanan, na hindi kayo dapat paglaruan, at kailangan kayo naman ang payamanin at kayo naman ang amumahin, kayo naman ang tulungan? I think this is the right time na makapag-ipon kayo. This is the right time na makaluwag-luwag kayo sa buhay at panahon naman ninyo i-focus ang sarili ninyong mga pamilya. Dahil wala na po ang Supreme President, hindi po uubra sa akin ang mga katutuo na gagamitin na nakipag-usap para mangolekta. Kung mangyari yun, talk to the wall. Dahil hindi po ako maniniwala. Dahil kung magkurtihan, baka pagtawanan kayo. Dahil again and again, we are still under the law. Hindi po ko focus-focus nung tinayo itong PBMA. Hindi ito kolorong. Registered tayo sa Security Exchange Commission. Kahit nga ang mga miyembro sa ibang bansa ay kailangan nilang sumunod sa anumang pinapasunod ng national. Kung hindi, i-report lang sila. Kapag i-report sila, wala na. Dahil pagtuduhin ko nga kayo, alam niyo po, again, bawat salita ko siguro ng sentence dito, hindi ako nauuhaw dito. Pero meron po akong konsensya. Ilang araw din akong nagdadasal na makausap ko si Manoy. At personally, ako'y magpapaalam. Kaya lang ang nakakarating sa akin, may sakit, masama ang pakiramdam. Dahil ilang beses na ako nag-attempt magpaalam sa kanya na mag-resign. Walang sagot yan kundi tatawag at hahagulgul. Dadagdagan ko pa ba na masama ang pakiramdam niya? Sino naman na mag-akalang ganun kabilis siyang papanaw? Hindi naman ako paturo-turo na alam ko. Ngayon na wala siyang iniwan na salita. Kanino ko iiwanan ito pinaghirapan ng aking ama? Basahin po natin sa screen ang sulat kamay. Bukod po sa video na kinakalat ng mga iba doon sa announcement ng ating Supreme President na hiwalay na ang Robinian totally sa PBMA. Ito po ay sulat kamay ng ating Supreme President. Basahin po natin kung ano po ang sulat niya para sa tao at para kay Benji. Binalik ba niya or did he reverse? Dahil sasabihin ko nga, dahil ulitin ko nga po, wala siyang binitawang mga salita sa mga huling araw niya dito sa mundong ibabaw. Hindi naman natin pwedeng mga dahilan na hindi siya nakausap dahil nag-post nga ang ating Sir Ben Glenn ng mga videos sa mga huling araw ng ating Supreme President. PBMA is very important to him. So kung gusto niya akong pababain, he should say that to Mami sa video call nila. At kung gusto niya si Benji ulit ang hawak nito, or Diyos por Santo, sabi ko nga kay Alan, pinaglalaruan niyo ba ang batas? Registered kayo sa SEC? At isa pa po, noong 1964, ang sinabi ng ating ministro kay former
late Nazareno, Vice President Nazareno. Do, isulat ni mo diha na ang pwede lang mo gunit sa grupo ay mga anak lang ni Mami Glenn. Sila yung pulong-pulong ng mga panahon na yun kung ano ang isulat at isagungit sa SEC. Mga anak lang ni Mami Glenn. Hindi ba ninyo napapansin? Ang sabi ko nga po kanina, ang buhay ng tao ay nakaprograma na yan. Wala na rin magagawa ang Panginoon kung gusto tumaliwas. Dahil binigyan niya tayo ng sasakyan, which is ang ating buhay. Sinabi na niya kung saan tayo landas pupunta, pero sinabi nga niya kakanan ka, kumaliwa ka. Alam na naman pag-aaksayan kanya ng panahon na mag-isa ka lang sa dami ba ng bilyong tao. Eh ikaw ang makulit, magpupunta sa kaliwa, isa kanan niya sinabi pumunta ka para hindi ka maligaw. Hindi man ninyo napapansin? Nawala si Benji sa PBMA dahil siya'y legal na Rubinian founder and president. Kaya kung sinabing legal, dahil registered sila sa SEC. Lahat po, 90% ng anak ni Mami Glenn na kapatid ko po ay nag-Rubinian na yan sila. I don't have any pakialam kung ano ang dahilan nila. Maraming mga sabi tungkol dahil daw sa politics, ganito. Hindi nga ako ganong tao eh, wala akong pakialam. Freedom ng bawat isa yan. That's why, again and again, freedom is the most dangerous gift from God. Sino man ang naiwang PBMA? Ang alam ko, kami na lang ni Ate Grace dalawa. At nabasa naman natin ang sulat ng ating Supreme President. Kung talagang ginagawa ninyo ang tinatawag ninyong Supreme God, ano ba yan, Supreme Master, na ating Supreme President, andito pa ang kanyang katawang tao ng mga panahon na yun, ng mga video ay ikinala. Pero, hindi ninyo ginagalang. Hindi naman na sinabing magpatayan ang Rubinian at PBMA. Ang ibig niya sabihin doon is totally detached from each other. At ang sulat nga niya ay huwag ka na, hindi ko na pinapayagang makipag-communicate ang lahat ng PBMA. Meaning, huwag nang makialam sa mga aktibidades ng Rubinian. At lalong-lalo na ang Rubinian walang pakialam sa aktibidades ng PBMA. Walang pakialamanan. Kailan ba ako nangialam sa pamalakad sa Rubinian? Kahit na pinagkukuhaan ninyo ang properties ng PBMA, tapos ako ngayon ang pagbibintangan na nilipat ko sa pangalan ko ang properties ng PBMA, the doubter is the doer. Ang taong mahilig po magduda, ayun ay gumagawa ng ganong pinagdududahan niya. Dahil isang tao hindi gumagawa ng mga ganon, hindi dudahin. Paranoia ba? Tapos ako pagsabihan paranoia. So to cut the long story short, bakit naman in this world ibabalik kay Benji at PBMA para daw magkaroon ng katahimikan for God's sake? Katahimikan? Hindi ba aalsa ang mga kaspa o mga dandraf ng mga makikinig dito ngayon, mga PBMA? Eh kung gusto nila naging Rubinian na sana sila, ba't sila nagpaiwan as PBMA? Ngayon wala na si Manoy, ang ating Supreme President, yung mga pasaway na nanatili yung PBMA, pwede ba? Pumunta na kayo sa Rubinian. Dahil ulitin ko po, I will not resign. Para saan? Ano dahilan? Para gawing libangan na naman ang mga tao? Gagawing gatasan, gagawing bangko? Paglaruan na naman? At kung may gulo, iiwanan lang kayo? Sino ba nagtsatsaga dito? Ilang milyon
yung salita ang natanggap ko masasakit at pabagastos. Ba't nandito pa rin ako? Baka dahil sa kanya. Obvious ba? At isa pang malaking dahilan, takot na takot ko ako kay Lolo Adriano. I am only, ang sabi nga ng ating ministro, ako ay isang misyonaryo lamang. At dapat sumunod sa pinapasunod ng aking ama. It is only my Father who judge all of you in this association. Ang sagot sa mensahe ni Lolo Adriano. Mga anak, hantod karon, ipapakita pa rin namin ang aming pagpamatuod. Hantod hanggang ngayon, mga anak, we will not stop proving that we exist. Hanggang ngayon, mga anak, pinapatunayan pa rin namin na andito pa rin kami. Maybe not to guide, but to judge the people and the members of this association. Ano ba ang sinabi ni Lolo Adriano? We don't have the right to change at mag-angkin sa asosasyon. Ang mga salita na lalabas sa inyong mga bibig ay salita yan ng inyong ministro. Bakit niyo babaguhin? What will happen to these people? Alam niyo po, bawat patak ng kamay ng orasan, hindi yan umaalis sa isip ko. What will happen to these people? Mga supil, mga salinsing, mga kampon ni Satanas na sinasabi ni Lolo Adriano. Ano na naman ang nangyayari? Yung mga supil dyan, umaanong ba ang buhay ninyo? Hanggang buhay na lang ba kayong manloloko? Habang buhay na lang ba kayong manloloko? Habang buhay na lang ba kayong magkukunwari? Habang buhay na lang ba kayong mamimera sa kapwa ninyo miyembro na mga nasa abroad para mapaganda ninyo ang chapters ninyo para sa sarili ninyong interest? Umaahon ba ang buhay ninyo? Hindi ba hindi kayo yung mayaman? Pero yumayaman kayo sa gaba. Yumayaman kayo sa karma. Diyan kayo yumayaman. Hindi pa ninyo napapansin lumulubog at lumulubog lalo kayo? Dahil wala pong naging successful na tao kapag kayo'y nanloloko. Kapag ginagamit ninyo ang pera na hindi sa inyo. Kapag lalo na ang niloloko ninyo ay naghihikahos din sa buhay. Mga tulad din ninyo yan na nagsikap magtrabaho para sa kanilang future at mga anak. Pero saan napupunta ang kanilang pinaghirapan? Nagbibigay sila dahil niloloko ninyo. Ngayon, kaninong pangalan ang gagamitin niyo? Wala lang ating Supreme President. Sabi ko nga sa inyo noon pa, nandito pa ang ating Supreme President. Baguhin na ninyo ang inyong mga ugali. Hindi niyo na maibalik ang ginagamit ninyong tao. Hindi ako tulad ng iba dyan na makisawsaw o sasama sa panloloko ninyo. Ibahin ninyo ako. Takot ako sa Ama na makapangyarihan sa lahat. At takot na takot din ako kay Lolo Adriano. At takot na takot ako sa ama ko. At kina Captain Capojuri at Dr. Huge. Dahil kung pag-aralan natin mabuti, lahat ng mga tao na nanloko sa kapwa, lahat ng mga taong nanakit, kasama na ang mga round-uppers noon, na ilibing sila ng buhay ng Yolanda. Few days before that incident, that team was in Basilisa chapter. Sa Barangay Siring, nandoon ako sa gym, ang katapat noon ay chapter. Tinawag ako ng MGS. Sabi ko, wag na. Dahil ayoko ng gulo.
Di ba bawal akong pumasok sa mga chapters? Hindi totoo yan, madam, pasok ka. Nung pumasok ako, nag-walk out. Isa-isa silang nawala. Yung pala, papunta na sila sa libingan nila. Napansin ko ang mga lahat ng mga nanloloko. Kahit ngayon, hanggat buhay pa sila, kahit ngayon, kahit buhay pa sila, hindi sila umasenso sa buhay. I am not talking only the members of PBMA. Sa buong mundo, lahat ng manloloko, ang ending, mahuli ka rin. Lahat ng mga magnanakaw, ang ending, mahuhuli ka rin. Dahil God is law. Dahil batas ng kahit saang bansa is the same sa batas ng Diyos. Kung manood po tayo ng drama at action ng movie or palabas sa TV, ilan po ba ang bida na ina-apply? Diba isa lang? Ilan ang kontrabida? Marami. Pero ang ending, ubos ang mga kontrabida. Pero ang natamong sakit ng bida, sobra-sobra. Pero dahil pelikula lang yan, pareho din yan sa totoong buhay. Hindi mo sinabing bida ako. Kaya ako naging example yun. Dahil nag-iisa ako physically. Sa nakikita niyo, nag-iisa ako. Marami dyan kontrabida sa buhay ko. Pero never ako nag-isa. Never. Dahil kung nag-iisa na akong totoo, matagal na akong patay. Sabi nga ni Manoy, huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay sa bala. Talaga, nagbibiruan kami. Lahat tayo mamamatay sa sakit o kaya aksidente. Naniniwala akong hindi ako nag-iisa. Obvious ba? Sa daming kontrabida sa buhay ko, nasaan at anong buhay nila ngayon? At nasaan ako ngayon? Kaya sa ating mga kapatiran, brothers and sisters, wala na ang taong ginagamit ninyo na pangloloko sa kapwa-miyembro. Wala na ang ginagamit ninyong pangalan para kayo'y maging sutil sa samahang ito. Wala na ang pinagmamalaki ninyo na ginagamit lang ninyo sa kasamaan para ako'y bastusin. Ako na ngayon ang kaharap ninyo. Uulitin ko po. Ang mga kapatid ko ay mga Romaniana. Kung gusto ninyong sumanib sa kanila, you are very all welcome. Pag gusto naman ninyong magpakumbaba, my two arms are widely open. At kapag kayo humingi ng kapatawaran, siguraduhin lang na hindi na kayo uulit sa mga gawain hindi maganda. Panahon na na baguhin natin ang sarili natin. Wala nang baback up sa inyo. Dahil kailanman hindi kayo binakapan ng aking kapatid. Sino ba ang nambastos dyan? Nagkinampihan niya. Hindi ba ang mga nambabastos sa akin, mini-message niya, natigilan ako? Kahit kailan, hindi kayo kinampihan ng aking kapatid. Para ako ibastusin, para ako iwakan. Kayo ang pinagsabihan na hintuan ninyo ako. Pero ako, never. Lalo na ngayon na wala ng kanyang katawang tao, sino na ngayon ang ipagmamalaki ninyo sa akin? One-on-one na kayo nito. Bakit ko nasabi? Dahil from day one, ang bit-bit ko lamang ay mga salita ng ministro. Ang may pera hindi nagmamayabang. Ang walang pera yun yung mayabang. Gets? Kaya sa mga gustong manatili PBMA, kahit 10 lang tayo,
Pero tayo'y sumusunod sa batas ng pinapasunod ng samahang ito. Mas maganda. And that's the only time ibabalik ko po ang sinasabing puso na tayo'y solidong asosasyon. That's the only time na pwede na tayo maging proud sa ating sarili, hindi na maging mayabang naman, kundi maging proud, hindi na tayo mahihiya. Dahil unti-unti nating lilinisin ang pangalan ng samahan. Dahil pinaskil ko na ang sulat kamay ng ating Supreme President, na mismo siya nagsabi na totally detached ang PBMA and Robinian. Na panawagan ko naman sa PBMA, huwag po tayong makikialam sa anumang activities ng Robinian. At panawagan ko rin sa Robinian, lalo na ang inyong founder at president, huwag mo akong kakantihin. Dahil hindi ako fanatic mo, Benji. Hindi mo ako miyembro, kita mo pa rin ako. Show to your people that you are a good model, that you know how to respect. Dahil one time nga, mayroon kang post, nag-aalam ka lang. Hindi ba, sinabi ko kay Alan Ono, huy, tito ka pa rin yan. But again, buhay nila yan. Kung anong intensyon nila sa isa't isa, nasa kanila na yun. Sila lang nakakaalam yan. Basta tayo, sabi ko nga sa aking mga kapatid, kanya-kanya na tayo ngayon. Dahil noon pa man hinanda ko na ang sarili ko. Dahil ang mensahe ng ating ministro, walang ama na makakasalba ng anak. Walang kapatid na makakasalba sa kapatid. Walang sino man ang makakasalba sa iyo, kundi sarili mo lang. Noon pa man ay handa na. Kaya, ang gaan ng pakiramdam kapag dumating ang panahon na parang judgment na, pero nakahanda ka na. Sa palagi ko nga pong sinasabi sa inyo, anytime I'm ready to die in God's time. Why? Dahil bata pa ho ako. Nag-elementary, high school, college, hanggang nag-masteral. Hanggang nagkaanak. Ako'y pinipilit ko po na kung may 10 akong kasalanan, pinipilit ko pong may 15 akong magandang nagawa sa isang araw. Kayo, wala na si Supreme President na ginawa niyong dahilan para ako'y bastusin. Sino na ngayon? Ulitin ko po sa lahat ng gusto pang manatiling maging miyembro ng PBMA, umayos kayo. Dahil walang masama sa aking mga payo. Mahiyahiya kayo sa sarili ninyong mga anak kung kayo'y pasaway sa asosasyong ito. Baguhin na ninyo ang inyong mga ugali. Hindi ko isasama ang sarili ko. Dahil, again, matagal ko nang hinahanda ang sarili ko pagdating ng judgment. Ako'y lumalaban lamang kapag sobra na. Kaya sabi ko kay Gwen kanina, siguraduhin mo hindi ka na makikisawsaw ulit dahil puno-puno na ang level ko. I am already full battery to fight if necessary. In a legal way. Kaya masabi ko, palagi akong may hard evidence. Huwag po tayong makalimot. Dahil kapag tayo'y makalimot, doon po mag-umpisa ang kalbaryo mo. Bakit ko nabanggit ito? Dahil ang mga tao walang utang na loob, ay mahirap po yung ganyan. Kung isa-isahin ko sa inyo ang bawat kapamilya ko, kung ano ang mga kabutihang nagawa ko, ang ending, binastos pa ako, inaway pa ako. Dahil ba't daw ako nangingialam? Kung hindi ako nangingialam nung panahon na may Ivy at Benji war, ilang daang libo ang ginastos ko. That I could have spent that to my children. Para lang mailayo ko si Ivy at mapakiusapan na huwag niyang idemanda si Benji.
Because concubinage at nag-post pa ang bagong babae ni Benji noong panahon na yon, na legally married sila ni Ivy. Anong ginawa ni Benji? Binastos niya ako sa Facebook. Imbis na magpasalamat dahil sinalba ko siya na hindi siya makulong. Tayo namang miyembro sa PBMA, huwag po natin kalimutan ang ating utang na loob. Dahil naging maayos tayo, tao, kung sa tingin mo'y maayos ka. Dahil sa samahan ito. Hindi ka nahihiyang makipaghalubilo sa ibang tao. Hindi ka mangangambang makipag-usap at makihalubilo sa ibang sektor at ibang grupo. Dahil marami kang maka-Diyos na natutunan sa samahan ito. Utang na loob natin dahil ang layunin ng ating ministro sa samahan ito na kapag pumasok tayo sa samahan ito, itapon, ilibing ang pangit na ugali. So kung sinunod natin lahat ang payo, mga mensahe nila Lolo Adriano, ang laking utang na loob natin. Huwag natin gawing libangan ang chapter. Hindi po tayo a-attend sa chapter dahil nakaugalian at nakasanayan na lang ninyo. Hindi po binabasihan kung ilang araw o ilang beses kayo nakapunta doon. Again, membro o hindi, active o hindi, puso pa rin. At isa lang ang pwedeng maghusga sa buong mundo, sa buong katauhan, sa ating lahat. Isa lang ang pwede. Ang ating amang makapangyarihan sa lahat, the Father of our begotten Son, Jesus Christ. Dito sa samahan, si Lolo Adriano, yan ang sabi ng ating ministro. Kaya, kung dito pa lang sa samahan ay hihusgahan na kayong sutil at bangungot ng ating Lolo Adriano at ng ministro, ano pang mukha na may iharap ninyo sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat? Wala pong sinabi ang ating Lolo Adriano na magpaka-perpekto tayo dahil imposible po yan. Pero ang mga mali pwedeng iwasan. Ang mga mali na sinadyang maging mali, ayan ay mali. Mapag-usapan lamang natin yung nabanggit ng Julie, no? Yung babae na yun. Ang kayong mga maka-J, magtayo kayo ng sarili. Kung hindi ba naman luka-lukang ingratang patuo-tuo na babae. Ano magtayo ng sarili? Hindi ba trubinyan ka na? Ang mga project na sinasabi mo, PBMA yun. Membro ng PBMA. Ba't kami magtatayo ng sarili? Hindi naman ako magpatuo-tuo para magtayo ng sarili. Kaya sila project, dahil nagustuhan nila ang aking pamalakad. Dahil ang aking pamalakad ay kung anong pamalakad ng original na turo ng ating ministro. Magtayo ng sarili? Bakit kapag katapos ninyo kinuha ang properties ng PBMA, kukuhain nyo na naman ang buong PBMA? Uy, hindi kayo ang may-ari ng bawat puso at isip at buhay ng tao. Kapag hindi makapagbigay ang mga OFW na kamiyembro mo, sasabihin mo mga barat. Imposible hindi na iihi sa panty ang babae na yan. Dahil ako na ang kalaban niya. Imposibleng makakatulong ka pa ng maayos. Dahil sabi ko nga sa'yo, kahit sino, kahit demonyo pa ang sumasayon sa'yo, hindi maglakas loob na ako'y kantiin. Dahil hindi basta-basta ang nagpanuyo sa ako dahil kakampi ko ang Diyos. At isa pa po, ang PBMA. Ang sabi pa nga ni Alan Ono, dahil si Benji ang successor sa PBMA. Well, he is already the president and founder of Robinian. Ibabalik ko po ang naputol ko sinabi kanina. Hindi ba ninyo nahalata na sobrang programa? Si Benji ay inilayo na po. Nandoon na siya sa Robinian. Inilayo meaning hindi na siya legally and
101%, hindi na siya spiritually, for the record, PBBM. He is now the master of his own empire. Sabi ni Alan, si Benji ang successor. The word successor ay umiinit ang ulo ko. Bakit? Hindi ba't ang pakilala ninyo sa mga kaibigan ng ating Supreme President ay successor ni Dr. Yuj, successor ni Captain Kapujuri? Kailan in this world magkaroon? Kaya nga ako'y, nabanggit ko na yan sa last video ko. Kaya nga tinanong ko ang aking kapatid para formal ko silang maipakilala. Dahil ako mismo ang magsabi kay Manoy Noy, wala ba mumalisang? Paano naman in this world, kahit bobo kang tao, huwag naman ninyong gagamitin ang salitang successor sa isang espiritu. Dahil ang successor ho, ay ikaw po ay susunod sa isang bakanteng upuan. Dahil namatay na yung tagapamuno. Hindi ba palaging bakante ang upuan nila Lolo Adriano, nila Dr. Yuj, at Captain Kapujuri? Nakakahiya kayong gagamit-gamit ng mga terminology, mga terminolohiya na hindi ninyo alam. Where in this world can be used the word successor kung ang pinalitan ninyo ay minsan wala kayong nakitang nakaupo? Yun ang puntos ko, hindi sa binabastos ko ang kasamahan ng ating Supreme President. Bakit ninyo ina-announce na si ganito ay successor ni Captain? Bakit ninyo ina-announce na yan ay successor ni Dr. Yuj? Kailan ba kayo nakakita nakaupo dyan sa upuan nila? Vacant seat. Kaya ang next is, kaya uupo. It was, for God's sake, been a vacant seat. Kayo po'y dapat magpasalamat sa akin dahil ina-educate kayo. Dahil wala nga kayo kasing, dahil nga kasi kayo, bukod sa binulag na kayo at biningi na kayo ng Diyos, nasa Biblia ko yan. Kayo na ang may gusto niya na maging bulag. Dahil kahit maganda ang nakita ninyo at narinig, pangit ang ipinararating ninyo sa inyong mga puso at isip. Mali ang pinaparating ninyo sa inyong kasamahan. So sabi ko, paano siya naging successor? Eh, mismong daddy niya ang nagluwa sa kanya. Nabasa naman po ninyo at narinig naman po ninyo yung video. Saan ba niya? Ayoko ninyo ganun puno na lagi ko. Tapos, once upon a time, pag ako'y nagsasalita na, pagkatapos ninyo bugahan ako ng apoy, pag ako naman nagbubuga, sasabihin ninyo, shut up. Aba, sinabi ko, hoy, wag ka kayong ganyan. Pagkatapos ninyo akong bugahan, eh punong-puno na ako, magbubuga rin ako, sasabihin ninyo, tumigil na ako. Excuse me. I'm telling you guys again and again, I am already sick and tired of being dictated. Dahil akala ninyo takot ako, kaya hindi ako lumalaban noon. Ang iniisip ko lamang po ang mga tao. Dahil hindi naman ako nagpakahiro na sabihin kung ako lang ay nakapansin kung gaano sila kinakabahan tuwing dumadating ako sa admin. Yung iba, malapit na atakihin siguro sa upuan. Yung iba, naiihi na sa nervyos. Pero kung takot ako, with the presence of Manoy, nandun pa ang presensya ng ating Supreme President. Nandoon na lahat sila sa admin. Dadating ang isang J.D. Cleo na iisa. Yun ba'y takot? Takot ba yun? Dahil ang iniisip ko ang mga tao. Ang mga tao ng aming Ama. Kayo. Dahil bakit ba naging Ikleo ang Ikleo? Bakit ba naging sikat ang Ikleo? Hindi ba dahil sa mga kayamanan ng aming Ama? Kayo mga tao. Bakit ba nagkamansyon kami? Bakit ba magaganda ang aming mga sasakyan? Noong mga panahon na yun na wala pa kami mga hanap buhay. Hanggang ngayon ay iba. Dahil sa inyo. Kaya ang kabilin-bilinan ng ministro, huwag ninyong gawing libangan ang mga tao ko. Huwag tayong magmangayabang.
Dahil kung tutuusin, mas may utang na loob tayo sa mga miyembro ng PBMA. Pero huwag din naman kayong maging mayabang mga miyembro ng PBMA. Pero wala pa naman akong na-encounter na mayabang na PBMA. Nasa harap ko ha. Subukan lang. Ma-flying kick tabig ka. Dahil ako'y napakagalang na tao. Ako'y pinagtatakpan ko pa ang inyong pagkakamali kung ikay opisyales sa PBMA, sa chapter ninyo. Alam ninyo yan kung sino kayo. Kaya nga again, ang gaan ng pakiramdam kapag ikay handa, kapag ikay walang nayurakan na tao, kapag ikay walang nasakta na tao. Napakagaan ko. Isn't it? It's like a judgment day or judgment situation in our association. Bakit ba lumalaki ang mga ulo ninyo na naging air kayo na puro hangin na lang tuloy ang ulo ninyo? Dahil sa ating Supreme President. Kinuha na ho siya ng Diyos. Dahil, bakit? Walang makakahula. Bakit kinuha na lang ng Diyos ang ating Supreme President? Bukod sa kanyang panahon na, dahil only God's decision cannot be reversed. Dahil mahal na mahal kayo ng ministro. Binibigyan pa niya kayo lahat ng pagkakataong magbago bago kayo pumanaw. Dahil ang ating Supreme President ang dahilan kung bakit kayo nagiging sutil at bakit kayo nagiging salinsing sa sinasabi ni Lolo Adriano. Inilayo na lang niya ang ating Supreme President hanggang totally nawala sa mundo para matigil na ang inyong kahibangan. Dahil mahal na mahal kayo ng ministro, itigil na ninyo ang hindi pag-uugali na kayo'y maturingan o tawaging totoong misyonaryo at misyonarya. Matatanda na tayo. Gusto niyo bang kukurap-kurap ang mga mata ninyo kahit inaantok na kayo? Hindi ba't mas masarap matulog sa gabi kung may mapayapang puso kayo? Wala kayong kinakabahan, wala kayong kakaba-kaba. Hindi kayo kinakabahan kapag ako'y darating. Hindi kayo tatakbo na parang pusa na hinabol ng aso. Magkabag-kabag mo dagan, kay manervyos mo, kay niabot na ko. Ngayon wala na. Kanya-kanya na tayo ngayon talaga. Again, those who want to remain PBMA members, dahil ipapaayos ko sa nasyonal ang mga records at listahan. Sasanggunin na rin kami at kukuha na tayo ng abogado, ng talagang abogado ng PBMA, para ang mga chapters na hindi sumusunod sa batas ng asosasyon ito, ang mga chapters na iba ang tinuturo na taliwas sa ministro na turo, ay ikukorte natin, ipasara. Para saan pang nakabukas ang mga chapter kung sisirain naman at madadamay lahat ng membro ng PBMA, at lalo na isang chapter lang ang nabuang, 2 chapter lang, damay lahat, masisira ang pangalan ng asosasyon. PBMA is just a mask, sabi nga ng ating ministro. Maskara lang yan para tayo ma-register. Pero sino ang yuyurakan ninyo? Sino ang talagang totoong sinisiraan ninyo? Ang isang Ruben Edera Ecleus Sr. It's not even the junior. Dahil ang pundador ay ang ministro. Siya ang inyong kalaban. Dahil sa sinabi ko nga sa live with Jade na ating episode 1, iba din ang papel ng ating Supreme President. Ginamit siya para maging tester sa loyalty ninyo sa Ama. At kusa siyang inilayo sa atin para ngayon maranasan na ninyo. Panahon na po magmuni-muni.
Sa lahat ng gustong maiwan as PBMA at nagustuhan ng aking pabalakad, you are all welcome to stay. Pag-uusapan namin sa nasyonal kung paano na kayo matulungan ngayon. Panahon na, sa nasabi ko nga kanina, kayo'y makakapalipo na. Dahil wala na ang Supreme President para gastusan natin sa kanyang mga kung anumang mga pangangailangan sa mga kaso niya, wala na ho. Luluwag na at maging maganda na ang inyong relasyon sa inyong bahay. Hindi na kayo magdedebate, mag-aaway pa. Pero huwag naman natin kalimutan ang ating mga obligasyon na mga bayaran para din matulungan natin, maitayo natin uli ang ating samahan. Pero under my administration, gusto ko pong sana unti-unti natin matulungan ang isa't isa. How can we do that? Pilitin natin maging solidified, united PBMA. Maging solido. Ginawa ko ng past tense solidified. Ibig sabihin solido na. Back to scratch tayo Back to zero. But again, napakaswerte natin kahit back to zero. Dahil ang mga mensahe ng ating ministro nila Lolo Adriano, Captain Caputuri, Dr. Yuge, ay kung manatili yan sa puso ninyo at ina-apply ninyo araw-araw sa inyong mga puso, we can do this together. Huwag na po kayo maghanap kung nasaan ang espiritu ng ating ministro. Huwag na po ninyong hanapin kung nasaan ang ating Supreme President. Irespeto na natin ang kaluluwa ng ating Supreme President na manahimik. Huwag na po siyang maging biktima na gagamit-gamitin na naman po na pinasuka na naman niya. Patahimikin na natin. Kaya natin lahat ito. Again, sa lahat ng gustong bumitaw sa PBMA dahil hindi gusto ang aking pagmumukha, welcome na welcome po kayo. Bago kayo, ma-strike ka na naman at iba ang husga sa inyo. I'd rather, kung ako sa inyo, I'd rather go out. Join other group. O kaya, kahit wala kayo sa PBMA, wala kayo sa Romanian, magpakabuti kayo, mag-focus kayo sa pamilya niyo. Huwag kayong magiging dahilan na magkagulo ang PBMA. Dahil hindi ako papaya. Na kung iilan lang kayo dyan, ay manggugulo. Siguro naman sa tagal ng panahon ninyo ako'y nakilala. Natumba ba ninyo ako? Napababa ba ninyo ako? Naparesign ba ninyo ako sa sobrang sakit na ibinigay ninyo sa akin? You know why? Isinip-sip lahat vampira itong ating ministro Sa tingin ninyo, hahayaan niya akong masaktan at magpakamatay at mahimatay na lang dyan at hindi nababangon? Sino ba kayo? Hindi ba nakipayong lang kayo? Nakisuklog lang kayo sa tinayo niyang PBMA? Sino ba? Ako anak na na nagpakabuti at sumunod sa batas ng kanyang pinapasunod sa asosasyon ito. Hindi niya ako isalba. Hindi niya ako i-guide. Hindi niya ako igigiya. Hindi niya ako tutulungan. Nahigupin lahat kung anong mga sakit na ibinigay niyo sa akin. That's why I'm still here. More stronger than ever. I swear, don't mess with me. Sabi nga ng mga barkada ko, kung kayo'y doon sa video ko, yung GFE, Glorifil Labrador yun, for almost 20 years daw kami magkaibigan na witness niya kung gaano ako kabuti sa aking pamilya at sa lahat ng tao kung gaano ako kamatulungin. That's true. Magpapatawad, yes. Sino ba naman ako? At hanggat kahit hindi na kaya, tumutulong. Pero syempre, kung ako'y nag-a-advise na unahin naman ninyo ang pamilya niyo, I should apply that to myself too. Dahil meron po akong hindi pwedeng pabayaan. Bukod sa may pirmahan kami, may pangako ako sa Diyos na hanggang sa aking huling hininga, hindi ko pababayaan ang mga batang may cancer sa Bahay Aruga. Palagi silang nasa isip ko at sa dasal ko. At
kahit pa paano tinutulungan in my own little ways. Akala ba ninyo hindi masakit na sobrang halata na maalala lang ninyo ako dahil may kailangan din? Pero kahit nababasa ninyo na binabakbakan na ako dyan, binabastos, wala man lang isa sa inyo na susuporta at maghinto sa mga nangbabastos sa akin. Magla-like pa kayo. Pero, I am not a farmer. Hindi ako nagtatanim ng galit. Dahil, only God will judge all of us. Not even my Father who will judge you. Sabi nga niya. Kaya ulitin ko po, pag-uusapan namin ni EVP, kung anong mga gustong proyekto ninyo, pero wag po na natin pag-usapan ang gastusin ngayon dahil hindi pa po natin alam kung hanggang kailan ang pandemya na ito. Basta ipapangako ko lamang sa inyo, kung kayo'y makikipagtulungan sa akin, unti-unti nating maibabangon at unti-unti nating matanggal ang dumi ng samahan ito. Unti-unti nating maibabangon at maibalik ang magandang pangalan ng samahan. Kung kayo'y makikipagtulungan sa akin. Kung hindi, out. Sino pa ang pagmamalaki na ninyo? Igleos lahat. Hindi nga ako natatakot. Dedma, kayo pa? So wala na tayo pwedeng ipagmalaki kundi ang ating mga magaganda at maka-Diyos na gawain. Yun na lang ang ating pwedeng ipagmalaki. Kung sino man ang magpumilit na ipababain ako sa pwesto, meron po tayong batas. Ang presidente po ay pwede lang ninyong pababain sa anumang asosasyon kung siya'y may ginawang labag sa batas. Kung meron pang abuso sa samahan. Tulad ng peperahan kayo, lulukuhin kayo, gawin kayong libangan. Kung bedridden o hindi na makapag-isip ng mabuti at hindi na makapag-sulat, yun lamang po ang nasa bylaws o saan mang batas sa mundo ito. At sino naman na pera pwede magpababa sa akin? Wala na ang Supreme President. Na mismo ang ating Supreme President ay pinagkatiwalaan ako. Sino kayo na hindi magtiwala sa akin? Na mismo, that it's really hard to say something. Sabi ko nga, dahil lahat ng bibitawan kong salita ay with hard evidence. Hindi pwedeng ilusyon lang. Na kahit pasabihin natin, nakausap ko ito. Huwag kang bababa dyan, kami naglagay dyan. Who will believe? Hindi naman ninyo narinig at nakita. Pero yung mismong narinig ninyo sa bibig ng ating Supreme President. Who are you guys not to respect that words from His mouth na tinuturing ninyo siyang Diyos? Meaning, kayong mga tao dyan na ayaw sa akin dahil kayo ay may mga self-interest. Uulitin ko, ang ating Supreme President nagtiwala at pinagkatiwala sa akin ang asosasyon ito. Sino kayo para hindi? Now, to date, sa araw na ito, sa date na ito, mag-isip-isip na ho kayo. Dahil umpisa pa lang, unang araw pa lang ng aking pagka-presidente noong 2018, lahat po ng chapters sa pinupuntahan ko, papalakpakan ko nga ang aalis sa PMMA. Hindi ako naghahabol na dadami tayo. Dahil ang mga taong naghahabol na dadami tayo, yan ang mga pampera. Dahil gagamitin na ngayon. Dahil hindi ko pa rin pwedeng kalimutan ang sinabi ng ministro. Only 1% ang akin. Because 99% ay mga naglalakad yan, na mga misyonaryo, misyonarya, pero may mga pang sariling interes lamang. Tayong mga 1% ay tayo ang mga totoong sumusunod sa batas ng asosasyon at gumagawa ng ikasasaya ng Panginoon. So from 7 million, 4 million, 3 million, 2 million, 1 million, kahit pa 5,000 lang tayo, or 10,000, 1,000,
2 piraso, matira, matibay. Pero nanatili ka nga at natira ka nga sa PBMA. Nakatira ka nga sa payong ng PBMA. Pero por Diyos por Santo naman ang ugali mo. Iluluwa din kita. Anong karapatan ni Madam Luwa? Iluwa. Siyempre, presidente ako eh. Maghanap kayo ng ikliyo na magpapaba sa akin. Rubinia na yung mga yan. At anong dahilan? Na ipababa ako. Kaya niyo ba buhatin ng ministro? Sige nga, buhatin niyo para bumaba. Bakit hindi kaya? Sabihin si Madam Patuto, tangi, pahintayin niyo muna. Kung hindi niyo kaya, din nasa loob siya ng shrine, hindi niyo kaya buhatin. At isa pa po, hindi po hierarchy ang PBMA. Okay, hierarchy, sige, mas matanda. Dahil mga bata pang ibang mga kapatid. As sinabi ko nga, ang pwedeng mamuno lang dito ay mga anak ni Mami Glenda. Eh, karamihan ng mga anak ni Mami Glenda ay nasa Rubinia na. PBMA po ito. At huwag po ninyo masasabi na monarchy. Hindi po tayo mga reyna at hari. Mga self-proclaim lang ang iba. Huwag naman ninyo dyan sabihin dahil ang mga reyna at hari po ay recognize po yan ng buong mundo kung totoong reyna at hari. Kaya nga ang sabi ko nga po may mga bagay-bagay na hindi pwedeng sabihin sa publiko. Mas sobra pa nga sa hari ang tingin ninyo sa aking kapatid. Dahil Savior nga ang tingin ninyo sa kanya. Just shut up. Huwag ipubliko. Paniniwala nyo yan eh. Ipupubliko lang natin ang mga salita na turo ng ministro. Ipubliko lang natin ang mga salita ng ating Supreme President kung karapat dapat ipubliko. Pero ni minsan, sabi nga niya sa akin, kahit huwag mo na akong kausapin kahit kailan. Magalit ka na sa akin kayo lahat ni Daddy. Kung sinabi ko sa bawat chapter na ako'y Diyos, biro-biro ko lang yun. Pinagkalat pala yun ni ano. Tapos sasabihin, sinasakyan ka lang. Sinasakyan lang yan si Jade. Sinasakyan din kayo ni Manoy. Bakit naman niya i-forward sa akin ang mga messages niyo tungkol sa akin? Natatawa lang siya. Dahil kung naniniwala siya, di sana hindi na siya nakikipagkaibigan sa akin. Sana iniluwa o pinababa na rin niya ako. Bakit hindi kayo ang pinili niya? When he was still in his right consciousness, when he was still in his right mind, before he passed away, bakit hindi isa sa inyo? Sabi nga niya doon sa convo nila. Sinama na nga niya ang sarili niya, na kahit siya wala siyang, na kahit siya, hindi niya kaya ang ginagawa ko. Dahil totoo mo, di ba mas grabe pa ang mga batiko sa kanya kaysa sa akin? Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi nyo mapahinto yan, dahil naman mga miyembro ng PBB, sino lang ba nang babasto sa akin? Kayo! Na isang tumitiklop kayo, hindi naman ako sa magmamayabang. Dahil hindi nga kayo makalaban, dahil puro nga kayo mali at kasinungalingan. Kaya ulitin ko po, hindi monarchy ito. Huwag tayo mag-self-proclaim ng mga reyna. Kilabutan naman kayo reyna at hari. Kung sa tingin ninyo reyna at hari tayo, bakit dahil marami tayong tao? Pero hindi natin tinuturing ng maayos, hindi natin minamahal, hindi natin inaalagaan ng mabuti. Pag tayo may kailangan lang, tsaka tayo maging mabait. Gano'n naman ang galing, pati nga sa akin, gano'n ang ginagawa eh. Kapag may kailangan, mabait. Umiikot lang po yan. Magising na ho kayo. Sino ba talaga ang nagmamahal sa inyo? Ayan o. Huwag ninyo kakalimutan. Oo, hindi nga ninyo nakakalimutan. Memorize pa nga ninyo mga awitin yan eh. Ang sabi niya, huwag ninyong kakalimutan na i-apply sa inyong mga puso at isip araw-araw sa inyong mga pangugali ang kanyang mga iniwang mga mensahe para kayo mapunta sa tamang landas na kahit sino pang Poncio Pilato dyan, sino pang Poncio Pilata dyan, ang mga patutuo dyan, hindi kayo maliligaw. Kaya ang sabi ko nga, hindi ko ni minsan naramdaman na nag-iisa. Ilang grupo na po ba ang sumurrender ng mga panahong mga eleksyon? Group from Bohol, group from Cebu. That was the time na ang chief police pa ho ay si Guarin. Sumuko, dahil hindi daw nila kaya
Kahit bayaran pa daw ng 2 million para ako ipatumba. Gusto na nila akong barilin. Manginginig daw ang kamay nila. Those are professional hired killers. Professional hired killers. Walang awa ang mga yan. Pero walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon. Group from Maguinda. Itong mga eng-eng, inutusan ng isa sa pinsan ko na kumuha. Tinanggihan sila. Ang sabi, Sir, yan lang si Madam Jade ang nag-iisang Ikleo, ang dumalaw nung nakaburol. Si Nunoy Ikleo. Kahit hindi po ako pinayagan ng aking mga security noon ng mga staff, ako'y nagpumilit pumunta sa Maguinda para magbigay ng respeto ko sa anak ni Papa Tiago Ikleo kung siya'y nakaburol. Kahit sabihin pa nila hindi safe, kahit sabihin pa ng mga staff na security ko na ambush zone, mapapahamak sila. Dahil kung anong mangyari sa akin, lagot sila. Ba't daw nila ako pinayagan? Dahil ako po'y may pananampalataya. Dahil alam ko po kung gaano kamahal ng aking ama si Papa Tiago. Dahil alam ko po kung gaano kamahal ni Papa Tiago si Kuya Nunoy. Nakilala ko doon si Kuya Abraham. Lahat. Kaya sabi mo ba kayong galon? Tumawag sa akin, Madam, mag-ingat ka dahil ipapapatay ka daw. Dito sila kumuha sa amin. Nagpahanap. See? Inilabas ko po ito. Matagal na issue ito. Lumabas na nga ito sa ABS-CBN eh. Lumabas na sa media ito eh. May in-interview pa eh. Sumuko lang sila dahil may nararamdaman silang kakaiba. That's the power of God. Wala nang makakatumba kahit sino kapag hindi pagkagustuhan ng Panginoon mga tayong tao. Hindi ko kayo may-ari ng hininga o puso o buhay ninyo man. Wala. Walang sino man ang may-ari ng sino man. Even our children, we don't own our children. Our children doesn't own our parents. No one owns anyone. We are all children of God. Kung ako'y handa na, kung ako'y naranasan ko ng mag-isa, nung kasagsagan 9 verses 1, kung tawagin nila, sa presensya pa ni Manong, naranasan ko na lahat yan. Pinadala ako ng aking ama, I'm sure, para matrade sa Amerika ang buhay ang hirap doon. Naranasan ko walang kain-kain. Dahil walang sapat na sweldo. Hindi ako naging kalbaryo ni isa sa miyembro doon. Ulitin ko po, nasabi ko na ito sa Live with Jade. Ang New York chapter po, 3 beses lang po sila nakapagpadala sa akin. 2 pirasong isda. Dahil kahit ano pang may tulong nila sa akin, hindi po ako magpapabigat. May naabot sila sa akin $700, binayaran ko rin. Dahil nagipit ako doon, dahil nagkasakit ako, wala akong sweldo, kailangan ko bayaran ang renta. Kaya dyan sa New York, wala silang masabi sa akin. Kung may masabi sila hindi maganda, iharap ninyo sa akin. Dahil wala akong inagrabyado o pinurbisyong kahit sino nilalang ng miyembro ng PBB yung mga parang ngayon. Train ako na mag-isa, marunong na lumaban sa maayos na paraan. Marunong akong lumaban ng patas. Basta wag lang ako manguna. Yun lang. Ang batas na kailangan kong sundin. May nauna ba akong ginawa na ako'y nanguna sa mga issue o kaguluhan? Halos musirit na nga ang mga dugo sa labas ng bibig ko, sa tenga ko, sa sakit, mga ginawa ninyo, lumaban ba ako? Ilang buwan, 1 taon mahigit din bago ako nagsalita. Buti na lang naghinto na ito ng mga animal na ano. Ewan ko lang kung ako makaharap kita. Sige nga. Kung ang kapatid ko nga na si Gwen ay nagpakumbaba, ikaw pa hindi. Huwag ka magpakumbaba para matuloy itong kasuhan natin. Now, kung sinanay ako ng mga ama ko na maging matibay, sinanay ako sa mga BI na kailangan tanggapin pero kailangan din labanan. Kung sinanay ako sa ganito, ang tanong ko po ngayon,
Sanay ba kayo at handa na ba kayo? Kapag hindi pa kayo hihinto sa pagganti sa akin, handa na ba kayo marinig ng publiko ang mga baho ninyo kapag hindi pa ninyo ako hituan? Kanya-kanya tayo. Walang pakialamanan. Manatili sa gitna ang galang sa isa't isa. Kung meron kayong pabor, ihiram kayo sa chapter o whatever, idaan natin sa tamang proseso. Sumulat kayo ng maayos sa nasyonal. At isa pa pala na hindi ko nasagot na paratang, inangkin ko daw ang swimming pool dyan sa main office. Sabi ni Alan Ono, wala ho ako nung BOT meeting. Desisyon ho yan. At desisyon ho yan ng mga BOT. Dahil lagot naman sila sa mga PBMA na nanatili kung ibibigay nila ang swimming pool sa Robinian. Bakit ako na naman? Hanggat hindi ninyo ako hituan, handa na ba kayo na marinig ng publiko kung ano ang mga totoo? Dahil it will remain secrets. It will remain, my mouth will remain zip. Kung kayo'y manatiling zip din ang mga bunganga ninyo sa mga paratang at paninira at pagyuyurak ninyo sa akin. Again, huwag po kayong mag-alala, mga miyembro ng PBMA. I will not step down. I will never resign. At magtulungan tayo sa lahat ng gustong manatiling PBMA. Siguraduhin lamang ninyo na sumunod tayo lahat sa batas ng pinapasunod ng samahan ito. Tayo magtulong-tulong para unti-unti natin maibangon uli ang pangalan ng asosasyon. Huwag kayong mag-alala. Nandito ako para sa inyo at dapat nandyan din kayo para sa akin. Dahil hindi po magandang gabing lang ng gabing. Magtulungan tayo, cooperate with the national. At ulitin ko po, sa lahat ng ayaw sa akin, you are all welcome to go out. Dahil kung hindi kayo susunod sa batas na pinapasunod ng ministro, what will happen to you? What will happen to all these people? Mahirap pong kalaban ng isang jade. Masakit po yan na bato na yan pag-ibato. Butas ang inyong mga noo. Gets? Tayo'y manatiling makadiyos at gumawa ng mga makadiyos na mga gawain. Huwag lang sasagalin. Dahil marunong din lumaban kapag hindi na kaya ang sakit. Maraming salamat po at magkita-kita tayo muli. Stay safe. Mag-isip-isip na kayo lahat. God bless. Bakit ka malulungkot kung minsan ay nabigo? Hindi ka dapat sumuko. Kumilos ka, magsikap at may pag-asa pa.